Ngayon ay pag-usapan naman natin ang top 3 reasons kung bakit nahihirapan tayong mag-save. Number 1, masyadong maliit ang ating income. Hindi naman kaila sa ating lahat na malaki talaga ang itinaas ang presyo ng mga bilihin in recent years dahil sa inflation. Pero parang hindi nakakasabay ang pagtaas ng ating mga sweldo. Kung kaya't upang maremedyohan ito, kailangan natin talaga maghanap ng mga oportunidad upang lumaki lalo ang ating kita. Whether through side hustles, online businesses, small businesses, o kaya man other job opportunities, kailangan nating mapalawak ang margin sa pagitan ng ating income at expenses upang magkaroon ng espasyo upang masimulan ang ating savings journey. Pangalawa, sa kabilang dako naman ay baka masyado namang malaki ang ating expenses. Meron tayong tinatawag na konsepto ng lifestyle inflation na kung saan habang lumalaki ang ating kinikita ay lumalaki rin ang ating expenses habang nag-a-adjust sa ating lifestyle. Wala namang masama sa pag-enjoy ng ating perang pinaghirapan. Ngunit kung meron tayong mga financial goals, kailangan balanse lang talaga. Kailangan nating usisain ang ating mga expenses upang makita natin paano ba natin mababalanse ang pagkamit ng ating mga financial goals habang ini-enjoy rin natin ang pera natin in the process. Pangatlo, meron din tayong posibilidad na baka may kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga financial instruments na available sa atin. Ang pinaka-common na alam ng mga tao ay ang traditional bank accounts na talaga namang subok na dahil sa kanilang convenience, accessibility at security. Ngunit ang kapalit nito madalas ay mataas na maintaining balance at mababang interes. Kung kaya't maganda rin tingnan ang ilan sa mga high-yield savings accounts na nakapag-provide naman ng mas mataas na interest at minsan ay wala pang minimum maintaining balance habang sila ay backed pa rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung kaya't ito ang top 3 reasons kung bakit tayo nahihirapang mag-impok o mag-save. At laging pakatandaan, ako po ay hindi isang financial expert, so best pa rin to do your own research for your own peace of mind. Yun lamang. Salamat!